Grabe mga idol, jackpot talaga ang Los Angeles Lakers kay DeAndre Ayton. Tahimik lang, hindi masyadong napapansin ng karamihan dahil sa ingay ni Luka, Austin Reeves at LeBron James, pero iba ang impact na dinadala ni Ayton simula nang dumating siya sa LA. Consistent, maaasahan at palaging nagbibigay ng stability sa ilalim, rebounds, depensa at puntos, kompleto ang package. At halos gabi-gabi, double-double na agad ang inilalagay niya sa stat sheet. Ang maganda pa, palagi siyang available. Hindi mo maririnig na nagpapahinga o out dahil sa kung ano-anong dahilan. Trabaho lang talaga si Ayton. At kanina nga kontra Philadelphia 76ers, ibang klase ang ginawa niya. Literal na perpekto. He made 14 points, 12 rebounds, 2 assists, 1 block, and a perfect 7 for 7 shooting from the field. Ang pinakamalupit pa doon, wala man lang isang turnover. Para sa isang starting big man, napakalinis ng ganitong laro. Kayo mga idol, gaano kalaking blessing para sa Lakers ang pagkakaroon ng DeAndre Ayton? Samantala, grabe itong eksenang to, isang pangarap na nabuhay mismo sa harap ng libu-libong fans. Matapos magpakawala ng vintage fourth quarter performance si LeBron James, may isang moment na nagpa-viral at nagpainit ng puso ng maraming fans. Ang rookie sensation na si VJ Edgecombe, hindi maitago ang tuwa nang makuha niya ang game-worn jersey ni LeBron. Ayon kay Edgecombe, my favorite player growing up, the only reason I started playing basketball. To get his jersey means a lot to me. I mean, I'm still a kid, to be honest. You know, like I said, it's to be honest, like my favorite player growing up. So one of the reasons I started playing basketball also. So like I said, to get the jersey means a lot to me. But I wanted to win. It'll feel better if we won and I got a jersey. Para sa kanya, hindi lang jersey ito, kundi simbolo ng pangarap na dati pinapanood lang niya sa TV. Pero mga idol, sinabi rin ni Edgecombe na mas masaya sana siya kung naipanalo nila ang laro kanina. Kahit gaano kalaking inspirasyon ang moment na to, competitive pa rin ang bata at gusto niyang manalo higit sa lahat. Samantala, para kay LeBron, simple lang ang gesture. Pero para sa isang batang nangangarap na unti-unti nang pumapasok sa spotlight, malaking motivation ito para mas lalo pa niyang patunayan ang sarili niya sa liga. Kayo mga idol, anong masasabi niyo sa nakaka-inspire na moment na to? Samantala, maganda ang takbo ng Los Angeles Lakers ngayon pero mahina pa ang kanilang depensa. At dahil dyan, lumulutang na naman ang isang interesante at realistic na rekomendasyon. Ayon kay Dan Favale ng Bleacher Report, dapat daw pagtuunan ng pansin ng Lakers si Robert Williams, kilala bilang Time Lord, isang big man na kayang baguhin ang depensa ng isang koponan pagkasampa pa lang niya sa court. Si Williams ay may elite shot blocking, athleticism at switchability na nagbibigay ng instant pressure sa mga guard na sumusubok umatake sa loob. Kapag nasa kondisyon, nag-iiba ang galaw ng depensa, mas protektado ang paint, mas mabilis ang rotations, at mas nabibigyan ng suporta ang mga star ng Lakers sa weak side. Sa madaling salita, ito yung klase ng defensive presence na matagal nang hinahanap ng koponan, isang malinis mobile at mataas tumalon na anchor na pwedeng magbigay ng spark sa frontcourt. Ang tanong na lang, kaya ba siyang makuha ng Lakers nang hindi nabibigay ng sobra? Kung oo, pwedeng ito ang pinakamagandang strategic gamble ng season, isang move na eksaktong tumatama sa pangangailangan nila. Kayo mga idol, tingin nyo ba dapat bang i-push ng Lakers ang paghabol kay Robert Williams? And the dunk. And he should have been at the line too. Oh man. Yeah.